Magandang araw mga kaagrisikap. Sa wakas, maani na po ang PHB 73 hybrid rice na palay ko ngayon. Pakisuportahan naman po itong mahirap pero nagsusumikap na magsasaka sa pamamagitan ng pag-like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Salamat sa Panginoon na biniyayaan ako ng napakagandang palay kahit una ko pa itong pagtatanim ng hybrid rice. Kasi sa obserbasyon ko, iba talaga ang pag-aalaga ng hybrid rice kaysa inbred rice. Lalong-lalo na sa land preparation at fertilizer. Buti na lang, nandyan kayo mga nag-comments at nagbigay ng mga tips and ideas paano alagaan ng hybrid rice. At lalong-lalo na kay Sir Bernal, ang may-ari ng agricultural school dito sa aming lugar, na nagbigay ng mga tips at nag-guide mula pagpunla hanggang pagtatanim gamit ang transplanter machine. Jumbo sacks ang una kong pinalagyan ng palay. Itong mga puting sako ng feeds. 20 sacks para konsumo, mga malalaking sako. Salamat na maganda ang panahon ngayon kasi talagang hinog na ang palay ko. Noong isang araw pa sana ko ito ipaani, pero napaka-busy ng harvester. Maraming schedule. Ang inaalala ko lagi na baka madapa lahat ng palay ko kasi lagi nang umuulan dito tuwing hapon at gabi. At baka bumaba din ang presyo ng palay. Sayang ang 20 to 50 pesos per kilo kung bumaba. Ngayon lang kasi ako nakaabot ng ganito kamahal na presyo ng palay. Makabawi man lang tayo noong napakamura ang presyo ng palay. Ang sarap ng pakiramdam magpaani na maganda ang ating palay, mga kaagrisikap. Mawala ang pagod sa pag-alaga mula land preparation hanggang maani na. Sa palagay ko, malaking tulong ang amino acid sa palay ko ngayon. Hindi siguro ito kaganda kung hindi ko ito inisprehan ng amino acid. Matataas ang palay at matataas din ang mga bunga nito. Makinis ang balat ng butil at mabigat pa. Kitang-kita naman sa mga uhay na yumuko sa bigat. Ngayon lang kasi ako nakatanim ng hybrid seeds, pero successful agad kahit hindi ko pa kabisado alagaan ang hybrid na palay. At hindi ito ganito kaganda kung wala ang nasa itaas. Salamat Lord na binigyan mo ako ng malusog na palay kahit una ko palang tanim nitong hybrid rice. Napakabigat pa kasi. Alaga ito ng amino acid. 10 araw na lang bago aanihin, inisprehan ko pa ito ng amino acid. Kaya sa susunod na taniman, mag-hybrid pa rin ako at transplanter machine pa rin ang patatanimin ko. At tapos na nilang maani, mga kaagrisikap. Kunti na lang ang natirang hahakutin nila. At ang iba ay ipinahatid ko na sa dryer upang naibilad para konsumo. Mga malalaking sako yun lahat. Jumbo sacks. 70 to 75 kilos per sack. At
20 sako lahat ang pinabilad ko para may share naman sa mga kamag-anak at kapitbahay. Kahit kunti lang, makatikim sila ng bagong ani na bigas. Masarap kasi ang bagong ani. Maganda kasi ang ating ani, ang ibinigay na biyaya sa atin ng Panginoon kapag mag-share tayo ng ating blessings. At salamat sa Panginoon na umabot ng 180 kabans ang aking ani. Para sa akin, hindi na po masama sa first timer magtanim ng hybrid rice. Sikapin ko pa sa susunod na taniman na mas lalaki pa ang maaani. Iniidolo ko kasi ang ani ni Sir Dan Bulos na umabot ng 369 kabans in 1 hectare. At hanggang dito na lang mga kaagrisikap. Abangan nyo na lang ang susunod kong video. Ipapakita at i-detalye ko ang aking gastos lahat ng inputs mula itinanim hanggang maani. Pakisuportahan naman po itong mahirap pero nagsusumikap na magsasaka sa pamamagitan ng pag-like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Salamat mga kagrisikap sa panonood at pagsubaybay. Hanggang sa muli. Bye-bye.